Kung bibili kayo ng unit kasi na ganito, ewan kay kay Pau Pau kung meron siyang installation manual. Disclaimer guys, lahat ng mapapanood nyo dito at sasabihin ko ay based lamang sa aking sariling kaalaman. Kung may nadagdag pa kayo na mas maganda, pwede po kayo mag-comment sa baba. So dito kay Dea kasi, meron siyang kasamang troubleshooting at installational manual. So yan, dyan at pwede sa mga parallel, single phase, parallel connection. So parang yung palalakasin mo yung wattage nya, ipaparallel mo yung dalawang 3.6. So parang ganan. So mas mahirap yon. So dito lang tayo sa kasi yun lang yung meron dito. Mahirap naman tayo mag-imaginary dito eh. So meron siyang kasamang manual. So parang napakahirap kasing sundan. Kaya kahit sa battery meron siyang installational manual, kaling mag-parallel kayo or series connection. So dito meron. Yan. So isa-isayin natin. So dito muna sa battery. Ayan. Si Dea kasi ay meron na siyang naka-built-in na circuit breaker, tapos meron pang push button para mabuhay yung kanyang BMS. So dito. Yan o. Para sa kanyang BMS, then yung kanyang circuit breaker. So no need na po, kaya wala pong nakalagay dito na circuit breaker para sa kanyang battery. Wala. Kasi meron nang nakalagay sa nandito. So ayan, yung wiring niya papunta sa ating inverter. Papunta dito. May kasama pa siyang ferrite ring. Ayan, papunta dito. So paki-comment guys kung anong gamit ito. Pero ang alam ko dito parang parang shunt or filter. Marami pa dito. Okay, tapos yung kanya communication cable. Eto guys, yan. So inikot-ikot ko na lang sa loob para hindi siya masyadong Tapos meron siyang ferrite ring papunta dito. So para makita natin yung status ng battery. Yan. So ang ginamit nila talaga ay lithium BMS ng Dea. So para makita natin yung mga error. Tapos SOC ng battery na hindi na natin tinitingnan dito. Yung ibang battery kasi nga separate eh. Ibang brand parang pinagpares-pares natin ganon. Separate na yung kanyang display. So sa tingin ko yung ganon yung CST eh. Meron siyang sariling touchscreen na display. Ang ganda nun. Sana. Okay. Then meron siyang switch dito. Tapos merong switch para sa parang circuit cut off or circuit breaker para, ewan kung circuit breaker, cut off yata, para sa kanyang solar. So ang gamit ko pang battery ni Dea ay wag na lang yon, wag na rin to. So sa solar tayo kaagad. Ayan. So solar input natin ay dito. Dalawa yung kanyang MPPT. So ang nagamit ko lang ay single string. Wala tayong pambili ng second string. Dito nga yung solar natin ay underrated. 9 pieces na 200 watts Jinko. Alam na natin na hindi siya totoo. So ang total niya na voltage ay 200 volt DC. Okay, ang na-harvest ko lang ay nasa 1,300 to 400. So meron po siyang circuit breaker dito. Ang ginamit ko yata, sandali, dito. So ang ginamit ko ay 40 ampere. Then SPD. So 40 ampere sa kanyang CB. 40 tapos SPD. Yan po. Tapos naka-ground yung SPD natin. Yan. So dito po lahat. Mas malinis kasi pag naka-box. Then ang susunod ay yung ating communication cable. Bali na sabi ko na kanina, ito guys. Maganda kasi kung meron siyang communication cable para makita na natin dito yung status ng battery. Na kahit kung sakaling nakatago to, hindi na natin kailang silip-silipin. Okay, so maganda sana kung meron pa tayong battery na may display. Astig. Sana all.
Then susunod ay yung ating, ayun, may dito hindi ko kasi tanda na yung kanyang, ito yung kanyang CT sensor. Ito. Ayan. Mamaya babalikan natin yan. Next ay yung ating microinverter, kasi naglagay po ako dito kasi sayang naman na yung kakalat-kalat nating mekos-mekos na solar panel na 100 watts. So nandito. Ang rated nito ay 180 watts. Ayan. Tinanggal ko na yung brand, kahit anong brand pwede lang. Ewan kung gumagana siya ngayon. Parang kinat na ni Day. Merong time kasi na i-cut niya. Yung battery natin ay 100%, kaya pala eh. Ayan, so meron siyang 100 watts na solar panel. Pero hindi ko alam guys bakit ganito yung ganitong klaseng microinverter. Hindi naman kasi branded eh. Ang pinakamataas lang na kaya niya ibigay ay hanggang 55 to 60 watts. Although 180 watts to, 180. Meron siyang cut off dito, pero ewan kong ilang. Eto guys, 40 ampere na AC CB. 40 ampere. Cut off lang niya. Supposed to be hindi niya kayang i-trip yan kasi nga mababa yung wattage. Cut off lang for maintenance. So nilagay ko siya sa generator input dito. Kasi yung generator input nito ay pwedeng gamitin as smart load, generator input at microinverter input. So sayang naman kasi hindi naman nagagamit yung solar panel, di ginamit ko na lang na ganyan. And dito naman tayo sa kanyang backup load. Ito. So ginamit ko dito guys ay 50 ampere na CB AC. Papunta sa ating ATS. So meron siyang circuit breaker, nandito siya guys. So naka-align lahat dito. Ito siya. Okay, mamaya na yung susunod kasi hindi ko ginagamit. So ayan, papunta sa ating ATS. Parang baliktad dapat sana nandito yun at nandito yung grid. Pero naka-priority tayo sa DE. Okay, so papunta sa backup load natin. Ayan. Ang wiring ko kasi dito guys ay papunta sa studio is naka-backup. Tapos yung pupunta sa shop, merong naka-backup at merong naka-home load. So, pwedeng kahit patay ito ay nagagamit ko yon. Or pwede rin na gumamit ng home load na naka-backup si Day. So, dalawang klaseng wiring yon. Kaya po napakarami dito sa distribution. Ayan, mamaya explain ko na lang yan. So, pupunta sa ATS, yung isang side niya papunta sa ating grid. Then yung home load natin or yung grid input. Yan, ang ginamit ko ay 50 ampere na CB. Wala tayong pambili ng special. Yung RCBC ba yun? Tapos AC. Yan. Sa papunta sa grid, papunta na rin dyan sa ATS. Kung sakaling mag-maintenance ako dito, pwede kong ipunta sa grid pansamantala. Ayan, papunta doon. Then kung gusto kong paganahin yung kanyang home load na naka-backup si Day, eto, meron siyang CT dito. So yung CT guys ay nandun sa taas. Ayan. Pwede naman lang dito. Pero ayoko kasi na may nakasabit ditong iba. Pero pwede dito. Basta, ganun lang. So, eto, pwede kasi magbigay si Day. Pwede siyang suporta sa home load. Pwede siyang mag-export sa grid ng power, or pwede rin siyang support dito sa home load natin. So yung current ay parang ililimit niya yung pumapasok pag may load tayo na kayang isupport ng ating solar panel. Ayan. So hindi lalabas doon, hanggang dito lang sa home load. So ang kaya niyang isupport ay depende kung gaano karaming solar mo. Ang alam ko yata dito ay nasa 3.6 yung kayang isupport ng inverter. Pero marami nagsasabi na hindi lang 3.6. Hindi lang daw 3.6 kilowatt ang kaya niya support. May nagsasabi na kaya niya hanggang 6 to 8 kilowatt sa home load.
Hindi ko alam. Not sure. Pero marami nagsasabi. Okay, so yan guys, yung wiring niya. Napakasimple lang. So para sa nagtatanong, ayan guys, oh, yung wiring. Sana masundan. Mas simple kasi yung wiring dito sa ano, dito sa DE manual yan, oh. Napakasimple. Merong breaker. Pero dito talaga wala na, hindi na ako naglagay kasi may breaker na dito eh. May breaker dito sa ilalim. Ayan. So kung gusto mong mag-maintenance, di patayin mo yon. Pwede mo rin patayin dito, pero make sure na yung unit ay naka-shutdown na, hindi na gumagana. Lalo kung may pabigat na load, delikado yon. Baka matulog pa yung kanyang BMS. Meron ako nakitang ganun. So dito tayo, yung sinabi ko kanina. Dito kasi ay multiple, parang multiple. Ano ba yan? Yung wiring ko kasi dito sa bahay ay separate yung sabi ko na yung home load. Pero pinagana ko na siya as pwedeng suporta si DE sa home load ko dito. Ayan. Kaya meron to. At meron tong circuit breaker na to. So pwede kong patayin yung supply papunta sa shop. Pero ito yung supported sa home load. Or pwede ko siyang gamitin na kahit na walang inverter. Kagaya nyan guys, oh. Pwede ko siyang gamitin. Tapos kung i-on ko to, syempre gagana yung kanyang grid. Yan, papunta dito kay DE. So nakapatay siya ngayon. So sa dami ng circuit breaker, depende guys kung gusto nyong i-circuit breaker lahat. Yan o, yung mga papunta sa distribution. Pwede naman nating i-distribute yan para kung ano lang yung may problema doon, yun lang yung mag-trip. Yan kasi pag may problema, yung main ang mag-trip kasi nga isa yung circuit breaker. So wala naman kasi akong pambili ng maraming circuit breaker, kaya ganyan lang muna. So kung marami lang sana, di pa ganun sana orientation niya. At dito yung main, pag ganun sana. Kaya lang wala tayong pambili ng maraming circuit breaker. Ganyan lang, mekos lang muna. Ito yung ating from solar. So meron siyang bus bar sakaling may susupply pang ibang inverter. Naka-design kasi kung may sakaling i-test tayong iba, di pwede natin ilagay na hindi na kailang bubunutin yung wiring. Tusok mo lang dyan, tusok mo sa baba, o pwede na mag-test. Then sa output naman, dugtong mo lang dyan, patay mo yung unit, dugtong mo lang dyan, o, di tapos na. Kaya po ganyan yung kanyang orientation. Ito yung kasama pa guys ni ano. Ito kung sakali mag-parallelic tayo or series. Yan. Tapos kung gusto mong meron siya ano, communication cable para sa series or parallel. Kasama sa battery. Okay, so salamat. Next time, bye-bye.